Okay, ngayon po mga kaibigan, meron pong importanteng mensahe sa atin ang mga Duterte. Umpisahan na po natin sa napakagaling at napakagwapong mayor ng Davao, Mayor Sebastian Duterte. Panoorin po natin ito. Magandang araw sa inyong lahat dyan sa Mangaldan, Pangasinan. Una sa lahat, maraming salamat sa mga naniniwala at sumusuporta sa tatay ko na si Rodrigo Duterte. Kung kayo na sumusuporta sa kanya ay naniniwala sa tunay na pagbabago, meron kami mga kandidato sa PDP Laban na Duterte senatorial candidates na tinatawag namin. Sana ay suportahan niyo sila at yung mga lokal din na kandidato natin dyan sa Mangaldan, Pangasinan. Sana piliin niyo sila para tuloy-tuloy tayo sa laban para sa mas magandang Pilipinas. Maraming salamat sa inyong lahat and God bless you. Mga taga-Mangalen, Mangalden, Pangasinan, nandito po ang ating minamahal na Vice Presidente ng Pilipinas. Panoorin po natin si Vice President Inday Sara Duterte. So, hindi talaga nakarating si Inday Sara. Tambayanang Pilipino, bring PRRD home. Iisa lang ang sigaw, Duterte saan man sa mundo. Nagagalit ang taong bayan dahil ramdam ng lahat na walang nagawa ang administrasyong ito. Bayan ang asikasuhin, hindi sariling mithiin. Nais nating katawanin ang nagkakaisang damdamin ng milyon-milyong Pilipino at isatinig ang kanilang pinag-isang mithiin para sa isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas. Mga kababayan, bago ako umalis ng The Hague, Netherlands, ay malinaw ang bilin ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kailangan nating magkaisa. Sa darating na halalan, mahalaga ang pagkakaisa natin sa likod ng Duterte. Ang 10 kandidato buong puso nating sinusuportahan para sa Senado. Ito ang mga taong may tapang, malasakit at tunay na kakampi ng sambayanang Pilipino. Vote straight, Bato de la Rosa, Bongo, Jimmy Bondo, J.V. Hinlo, Raul Lambino, Philip Salvador, Rodante Marcoleta, Vic Rodriguez, Richard Mata, at Pastor Apollo Kibuloy. Block voting ang susi. Iisa ang boto. Iisa ang direksyon. Iisa ang layunin. Ipagpatuloy ang sinimulan ni Pangulong Duterte. Mga kababayan, huwag tayong magpahuli. Ipaglaban natin ang kinabukasan. Pumili, bumoto at manindigan para sa Duterte. Syukran. Mabuhay kayo, Vice President Inday Sara Duterte. May tanong po ako sa inyo. Ilan po sa inyo ang naiyak nung kinuha nila ang ating former President PRRD? Ilan sa inyong naiyak o nagalit? Ha? Pumalakpak, pumalakpak. Or sabihin nyo, ako! Nagalit ba kayo? Yes! Alam mo, kinakausap ko si Miss Vivian Velez. Siya hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapagsalita sa entablado pag tungkol sa mga bagay na yan dahil talagang hahagulgul siya. Lahat po kami ay galit. Pero itong galit na to, dapat i-transform natin sa isang hagupit. Hagupit dahil tayo po ang may karapatan ngayon sa pagdating po ng Mayo 12, itong karapatang ito gamitin natin
para tayo naman ang may hawak ng ating kapalaran. Kaya Duterte po, vote straight, block voting po tayo. Naniniwala po ako na ang buong Pangasinan, lahat po ng mga inyong kamag-anak, sabihan nyo na. Kung may bibili po ng inyong boto, tanggapin nyo yung pera, pero alam ninyo kung sino ang iboboto. Sino ang iboboto? Duterte! At ngayon, para kausapin kayo at magpasalamat sa inyo ng buong buo, nandito po ang presidente ng PDP Laban, ang pinakamamahal natin, Senator Robin Hood Padilla. Palarawan po ako sa inyo, pero bago yan, gusto ko pong tingnan nyo muna sa screen yung mga kandidato po ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tingnan po natin, panoorin mo po natin muna. Mula sa Kamara, hangad ko pong ipagpatulong ang pagsusulong ng mga mahalagang batas sa Senado. Kadante, ano pong mga suliranin ang nais mong tugunan? Napakarami kasama ni Robin. Unang-una na ang pagpapababa ng singil sa kuryente, sapagkat ito ang magiging daan upang mapababarin natin ang presyo ng mga bilihin at service. Ang batas ng IPIRA na ginawa ng 2001 ay naglayo na mapababa ang presyo at singil ng kuryente sa ating bansa. Upang sa ganun, mapababarin natin ang presyo ng mga bilihin at service. Eh bakit yun ang nangyari? Kamaligtaran ang nangyari. Lalo tumaas ang presyo ng kuryente. Dapat mabilis natin amendahan ang batas nito. Sapagkat malinaw na malinaw na bigo ang layunin ng batas nito para sa kapakanan ang mamamayan. Tama po kayo, Kadante. Yan ang malungkot na realidad sa ating bayan. Sa inyo pong pananaw, ano-ano pa po ang mga nararapat natin bigyan ng pansin? Dapat pa rin natin tutukan ang pag-anyenda ng local government code na ginawa noong 1999. Sapagkat ang layunin nito ay mapatatag ang lokal na pamahalaan sa ating bansa. Ngunit, pagkalipas ng mahigit na 34 na taon, 2% lamang ang nakinabang at naging matatag. Ibig sabihin, 2% ang nanatiling gumagana at hindi makatayo sa sarili. Katulad ngayon, kasama Rosie, 67% pa rin ang mga barangay dito sa ating bansa. Baka hindi ka maniwala, ang kanilang budget sa bawat taon ay 3 milyon lamang ang pagkakas. Sa ganitong kalagayan, paano uunlad ang ating pamayanan? Prioridad ko rin ang serbisyong pagkalusugan, ang reforma sa edukasyon katulad ng K-12, lalong-lalo na ang pagpapaunlad at pagsulong ng ating ekonomiya upang sa ganun makalikha tayo ng maraming trabaho at dagdag na kita sa ating mga mamamayan. Yan ang ilan lamang sa gusto kong isulong sa Senado. Walang duda. Kailangan ka namin ang walang takot manindigan para sa mga. Salamat kasama ko. Ang aking laban, laban ng katotohanan, laban para sa taong bayan. Kalibro 38 ito. Madaling tandaan, number 13 po sa bolota. Ang mahigpit na pinagpiling ng Tatay Digong kay Rodante Marcoleta, may pag-asa ka. May tapang. May paninindigan. Subok ng maaasahan kahit noong pa man. Ako po'y artista lamang, pero tapat pong maglilingkod sa bayan. Ang aking kapatid sa prinsipyo at serbisyo. Epektibo pong maglilingkod sa sambayanang Pilipino. Hindi po politiko na puro pangako. Hangad ko lamang po ay progresibong Pilipino para sa progresibong Pilipinas. Tandaan nyo lamang po ang pangalang Philip. P. Protection po sa senior citizen. Bawat lolo't lola'y karapat dapat sa benepisyo at malasakit. H. Justisya at kaayusan. Magkaroon ng ligtas at payapang komunidad. I. Iwas sa korupsyon. Sapat at malinis na pamahalaan para sa tunay na serbisyo publiko. L. Labanan ang salot na droga.
magkaroon ng mga programa at rehabilitation centers para sa kanilang mga naligaw ng landas. L. Lakas ng edukasyon. Suporta sa mga guro at mag-aaral dahil sila po ang pag-asa at kinabukasan ng ating. I. Inisyatibo sa trabaho at kabuhayan. Trabaho para sa mga Pilipino. Tulong sa mga manggagawa. At sa P. Para sa bayan. Sama-sama tayong lalaban dahil ang tinig ng mga Pilipino ang sakit paninindigan. Philip Salvador, tapat sa kaibigang tapat sa bayan, ang Mr. Epektibo ng sambayan ng Pilipinas. Dito tayo sa totoo. Kung tayo sa handang lumaban, hanggang tulo. Sambayan ng Pilipino, samahan niyo po ako sa labang ito. Dahil ang laban niyo ay laban ko. Kailangan natin sa Senado, hindi lang yung may talino, kundi yung may konkretong plano. Kaya, si Atty. J.B. Hill, isang abogado, dating opisyal ng gobyerno at tagapagpaguyod ng matatag na ekonomiya para sa mga Pilipino. Dala ko po ang pinakamagandang National Economic Program para sa mga negosyante, magsasaka, manggagawa, at pati ng mga kabataan. Kung pagmamahal nga lang sa bayan ng pag-uusapan, isinisigaw yan ng kanyang mga plataforma. Korupsyon ay lalabanan. Kabuhayan ng mga Pilipino ay pagtutugunan. Hindi ito pangakong hangin lamang, kundi mga planong kayang itakatupan. Dala po natin ay serbisyong tapat at serbisyong nararapat para sa lahat. Atin pong suportahan Atty. J.B. Himlo para sa Senado. Numero 30, Kabalota. Kapag gabundok na ang problema, bondok dapat ang solusyon. Alam ko ang butas ng batas. Hindi lang siya basta pangalan. Matagal na rin siyang nagsisilbi sa social services ng PAGCOR. Marami po tayong natulungan. Pagpapagamot ng mga pasyente, pagpapatayo ng mga evacuation centers, mga ospital at paaralan. Inuna si Atty. Bondok ang kapangalan ng taong bayan at tinugunan ang kanilang mga pangangailangan. Hindi ako tatakbo para lang makaupo. Tatakbo ako para pinantig sa paglaban ng karapatan ng bawat Pilipino. Kaya, sa darating na halalan, na kay Atty. Jimmy Bondok ang aking suporta. Ipasok sa Senado, number 10 sa balota. Pagdating sa usaping pangkalusugan, kailangan ni Senator Bongo ng katuwang na doktor. Doktor na handang magbahagi ng kanyang kaalaman at manindihan para sa bayan. Araw-araw po akong naging saksi sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Nakita ko po ang realidad, mga lugar, kabundukan man o kapatakan na may matinding pangangailangan pagdating sa usaping pangkalusugan. Kakulangan sa mga ospital, pasilidad, lumiliit na bilang ng mga healthcare workers, problema sa misinformation at mataas na presyo ng mga gamot. Alam ni Doc Mata ang problema. Kaya ang dala na sa Senado, solusyon. Bilang doktor ng bayan, ipaglalaban ko po ang karapatan sa maayos na serbisyong pangkalusugan. Dahil mayaman man o mahirap, may karapatan sa maayos na serbisyong medikal. Ako po, si Richard Doc Marites Mata, handang manindihan bilang doktor ng bayan. Number 42 sa balota, Richard Doc Marites Mata, ang ating pong doktor sa Senado. Atty. Raul, kilala kita. May talino, may puso, at may paninindigan. Maaasahan sa salita, may gawa at ipinaglalaman. Maraming salamat kasamang province. Isa akong abogado, probinsyano at magsasaka. Kaya naman ramdam ko ang pinagdadaanan ng bawat pamilyang Pilipino. Ang ating sigaw, maliban sa labanan ang korupsyon at makapagbigay ng maayos na edukasyon, ay reforma sa saligang batas, federalismo, suporta sa agrikultura at pagkain sa bawat hapagkainan ng masang Pilipino. Pag si Atty. Lambino kasama, hindi ka talo. May plano, may puso, may tapang na totoo.